Siya ang asawa ko. Maglalakas loob kang agawin siya sa akin. Cheng Yi. Bakit ka nandito? Asawa ko. Naalala mo pa ba ako? Mapanganib na ang sitwasyon ngayon. Nagbibiro ka pa ba sa akin? Nagalit si Mr. Ye. Siguradong mamamatay ka. Natatakot ka ba sa matandang ito? Ang buhok niya, hindi pa man umaabot sa kalahati ng sa akin. Sino ba ang sinisigawan mo? Bukod pa rito. Asawa mo ba siya? Nasaan si Mr. Shen? Ano ba talaga ang nangyayari? Ang gagawang ito, wala siyang alam sa takbo ng mundo. Patuloy mo pa ring ginugulo ang anak ko. Hindi ka tatanggapin ng angkan ni Shen. Alam mo ba kung sino siya? May kapangyarihan siya, kaya niyang baguhin ang panahon. Pinagalit mo siya, mamamatay ka. Ang taong may walang hanggang kapangyarihan. Ano ang sinabi mo sa kanya? Ha? Gusto mo bang subukan ang kapangyarihan ko? Teka lang. Anong sinabi mo? Ang lakas mo pala. Ikaw ay isang level 4 na mage lang. Hahamunin mo ba talaga ako? Paano niya nalaman na level 4 na mage ako? Ang gagawang ito. Nang ahas kang mapahiya ko sa harap ng maraming tao. Gumawa ka ng gulo sa kasal ko. Ngayon, mamamatay ka na. Napakadakila ng kapangyarihan ni Jie. Pakiramdam ko'y umiinit ang buong silid. Lubhang nagagalit na ngayon si Jie. Sa tingin ko'y mamamatay ang binatang iyon. Oo nga, ininsulto niya si Jie. Ang enerhiya ng yin at yang, nagsasama. Cheng Yi, hindi mo kaya. Tumakas ka na. Hayop ka, mamatay ka. Asawa ko, anong sinabi mo? Hindi. Imposible. Nasaan na ang kapangyarihan ko? Huwag ka nang magsalita pa. Ipapakita ko sa iyo. Ito ang tunay na mahika. Lumuhad ka. Ano iyon? Lumuhad si Jie. Mas malakas ba ang lalaking ito kay Jie? Ama ng aking asawa. Niloko na ninyo lahat ng lalaking yan. Hindi siya ang nagligtas sa anak ninyo. Ako iyon. Ano? Totoo ba yun? Kung ganoon. Ano ang mga gamot na panghimala ni Mr. Ye? Sabi mo, pinakain niya ba ito kay Shenyu? Ang totoo, ang gamot na ito, isang candy lang ito, at may patong na gintong pulbos. Hindi na maganda ito. Malapit na akong matuklasan. Kailangan kong makaisip ng paraan para makatakas dito. Imposible kayang si Ye ay isang manloloko lamang. Ngayon, may magandang panonood na tayo. Ang inosenteng bata. Kung gayon, ang kapangyarihan ng dragon sa kanya. Paano mo ipapaliwanag iyon? Ako ang may-ari nito. Ginamit ko ang aking mahika para matulungan siyang makuha ang kapangyarihang ito.
Kung hindi, matagal na siyang patay. Enerhiya ng dragon ba? Ang mangmang na mangkukulam na ito. May kaunting kaalaman ka rin pala. Kaya mong makilala na ito ay enerhiya ng dragon. Tiyak na kaya kong makilala ito. Kaya ko pa nga itong tawagin. Isang mahikahilig akong mangkukulam. Tinulungan ko pang mabuhay muli si Binibining Shenyu. Mayroon akong enerhiya ng dragon. Kaya ko itong ipakita. Ang enerhiyang iyon ang magpapagaling sa lahat. Ginoo Ye, totoo po ba ang sinasabi ninyo? Gusto kong itanong, maaari niyo na po bang ipakita ngayon ang enerhiyang iyon? Hindi pa po namin iyon nakikita. Bukod pa riyan, gusto rin po namin gumaling. Ang dragon ay isang makapangyarihang nilalang na nagmula pa sa sinaunang panahon. Manghihiram lang ako ng kaunting enerhiya. Hindi magagalit ang dragon. Syempre naman. Lahat ng nandito, kayang-kaya nilang makuha ang enerhiya. Maganda ito para sa inyong mga katawan. Kung ako man ay makakakuha ng ganoong enerhiya. Kung ganoon, ang dalawang pa ako ay maaari ding mapagaling. Syempre, ang kapangyarihan ng dragon. Ito ang pinakamalakas na enerhiya sa mundo. Maraming gamit ang enerhiyang ito. Nagagamot nito ang lahat ng uri ng sakit. At nagpapabata pa sa iba. Maaaring mabuhay ang mga tao ng mahigit 10 taon pa. Kung hindi mo hahayaang mamatay ka, hindi ka mamamatay. Si Mang Ye, huwag kang gumawa ng anumang bagay na nakakapanganib. Kung hindi, magsisisi ka. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Natatakot ka ba na kapag nagtagumpay si Mang Ye? At tatawagin ko ang kapangyarihan ng dragon. Mahaharap mo ang kasinungalingan mo. Ginoo Ye, parusahan mo ang hayop na ito. Oo nga, tatawagin ko ang kapangyarihan ng dragon. At papatayin ko ang hayop na ito. Sige. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, tatawagin ko ang kapangyarihan ng dragon. Hayop ka, siguradong mamamatay ka. Misis. Matandang ito. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Diyos ko. Makakaharap na tayo ng totoong dragon. Totoong dragon. Natatakot ka na, ano? Ang dragon na ito. Ako na ang tumawag dito. Ang tanga naman ito. Hindi ito ang karaniwang enerhiya ng dragon. Ito ang pinakamatandang dragon. Mayroon pa siyang 9 na anak na dragon. Ano? Nasa panganib ang ama. Sino ang mangangahas na sumipsip ng enerhiya ng ama? Papatayin ko ang taong iyon. Sisipot ang 9 na anak. Para gantihan ang masasama sa pamamagitan ng dugo. Hindi makapaniwala, ang lakas ng enerhiya ng dragon. Hindi ko akalain na makikita ko ito. Isa ito sa mga pinakakamanghamanghang pangyayari sa buong mundo. Ang mga paa ko. 40 taon na ang nakalipas. Ang mga paa ko, sa wakas, nakakatayo na ulit ako. Para akong bumata ulit. Ito mismo ang isang makapangyarihang himala. Himala ito. Salamat sa iyo, Mangkukulam Ye, sa pagtawag ng enerhiya. Salamat sa iyo, Mangkukulam Ye. Isang maliit na mahika lamang. Hindi ninyo kailangang gawin iyan. Ang angkan ng Shen.
Susundin namin ang iyong mga salita. Mula ngayon, ang sabi mo'y silangan ang daan. Hinding-hindi ako pupunta sa kanluran. At saka, ang angkan ko ng mga lay. Mula ngayon, susunod na rin kami sa iyo. Hindi ka namin iiwan. Sige. Ang mangkukulam na ito, magkakaproblema siya. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mangingialam sa kanya. Kawawa naman, pinatunayan na ni Ginoo Ye ang kanyang kapangyarihan. Maglalakas loob ka pang suran siya. Gusto mo na bang mamatay? Ang batang ito, nakipagtalo siya kay Ginoo Ye. Gusto na ba niyang mamatay? Bata ka pa pero napakahambog mo. Tiyak na hindi ka mapapatawad ni Ginoo Ye. Ginoo Ye, ang kapangyarihan ng dragon, totoo nga ba ito? Isa ka lang mandaraya, lumuhad ka na sa harapan ni Ginoo Ye, at humingi ka ng tawad sa kanya. Binata. Sabi ko na sa iyo kanina pa, umalis ka na rito, kung hindi. Susugurin mo ba ako? Hindi sa iyo ang kapangyarihang iyan. Cheng Yi, umalis ka na. Kaya nga niya talagang may patawag ang enerhiya. Huwag kayong mag-alala. Alam niyo ba, ang tunay na pinagmulan ng dragon na ito, 1,000 taon na ang nakalipas. Isang isdang carp na kulay ginto ang nabuhay ng 1,000 taon. Nakaya nitong tumalon sa pinakamataas na talon sa buong mundo. Mga tao, narinig na ninyo ba, ang binata, kwentong engkanto ba ang ikinukwento niya sa atin? Marahil ay, masyado ka ng maraming naririnig na kwentong engkanto. Bakit hindi mo nalang ikwento kung paano ka lumipad papuntang buwan? Nangako ako sa 9 na anak ng dragon na ito. Tutulungan ko ang kanilang ama, at lumikha ng isang bagong katawan. Ngunit, ang kumuha ng kaluluwa ng kanilang ama, ay ikaw. Ikaw ang tuluyang pumatay sa dragon na ito. Ngayon, isipin mo, ang 9 na anak na dragon ng malaking dragon na ito. Hahagilap ka nila para maghayganti sa kanilang ama. Anong tunog iyon? Totoo kaya ang sinabi ng hayop na iyon? Marahil, ordinaryong kulog lang iyon. Ano ang sinasabi mo? Isang carp na naging dragon. Sa tingin ko, nalasing ka na sa droga. Ang mga kwentong ikinukwento mo. Kahit ang isang batang 3 taong gulang ay hindi maniniwala. Isa ka lang tanga at manloloko. Akala ko, pupunta ka rito at ikukwento ang mga kwentong ito. Hindi na ba ako paniniwalaan ng mga tao? Mabuting tao si Master Ye. Patawarin na sana kita. Hindi ko inaasahan na magkwento ka ng ganyang katawa-tawa. At niloloko ang lahat. Ikaw ay isang tunay na tanga. Tay, naniniwala ako kay Cheng Yi. Ano ang sinasabi mo? Dati, sabi ni Mr. Ye, wala nang lunas para sa akin. Nang makakain ko ang inihaw na isda ni Cheng Yi, nakagalaw na ang mga paa ko. Inihaw na isda. Mrs. Tama ang iyong pinili. Kaya, tunay na iniligtas mo ako. Tingnan ninyo, sa harapan ko. Pero mayayakap siya sa ibang lalaki. Kukunin ko ang iyong enerhiya ng dragon. Asawa ko. Mamamatay ka. Paparating na sila. Huwag mo akong takutin ng ganyan. Narinig mo ba ang dagandong ng dragon? Narinig ko.
Halika rito. Tingnan ko. Ang 9 na maliliit na dragon na ito, ano ang itsura nila? Bastos. Sino ang mangangahas na saktan ng aking ama? Diyos ng liwanag, Cheng Yi. Nariyan ka rin pala. Binabati namin ang Diyos ng liwanag na si Cheng Yi. Ano ba ito? Ang tunay na katawan ng 9 na ito. Sila ang 9 na maalamat na dragon. Panginoon ko, ang mga taong ito, tinatawag nilang Diyos ng liwanag si Cheng Yi. Cheng Yi. Sino ka nga ba talaga? Asawa mo ako. Cheng Yi, sinip-sinipsip mo ba ang enerhiya ng aming ama? Sige na, magsalita ka na. Hayop ka, ninakaw mo ang kaluluwa ng aking ama. Bakit mo nagawa iyon? Mga bulate lang kayo. Nang maging tao kayo, maglalakas loob kayong maging bastos sa harapan ko. Oo nga, si Pariye, siya ang pinakamalakas na manggagaway. Kahit na mga tunay kayong dragon. Ano ang magagawa ninyo? Parang iniisip ni Cheng Yi na tatawag siya ng ilang maliliit na dragon dito. Hindi nila kayang talunin si Pariye. Nakakatawa. Nakikita ko na, matagal na kayong nagsasanay. Umalis na kayo rito. Maaari ko kayong patawarin sa pagkakataong ito. Kung hindi, magagalit ako. Kaya kung mapawala kayo rito. Isang mahihinang mangkukulam ka lamang. Ninakaw mo ang kaluluwa ng aking ama. At naglakas loob ka pang pagbantaan kami. Kayo ang gumawa ng gulo sa inyong sarili. Ngayon, ipapakita ko kung sino talaga kayo. Salamin ng katotohanan. Napakaduwag ninyo. Napakamalakas nga ni Master Ye. Parusahan mo sila ng husto. Shen Yu, nalaman mo na ba? Pinagkakatiwalaan mo ba ang taong ito? Tapos ka na bang tumingin? Ang mga dragon na ito, ang taong ito ang ninuno ng angkan ng mga Ye. Siya ang pinakamakapangyarihang mangkukulam. Huwag mo siyang saktan. Ang ninuno ng angkan ng mga Ye. Hindi ka karapat-dapat. Kailangan mong mamatay. Luong ka. Siya ang biyenan ko. Huwag mo siyang sasaktan. Umatras ka. Ililigtas ko ang inyong ama. Opo, Ginoo. Cheng Yi. Maraming salamat po. Asawa po ako ninyo. Ang inyong pamilya. Pamilya ko rin po sila. Ang mga dragon na ito, sinunod nila si Cheng Yi. Imposible, nagkamali kaya ako. Si Cheng Yi nga pala ang pinakamalakas. Ginaya mo siya at niloko mo kami. Tinawag niya ang mga taong ito. Nagsabuatan silang lahat. Niloko nila kayo. Maniniwala ka sa gagawang yan. Hindi ka na ba naniniwala sa akin? Ginoo Shen, nakalimutan mo na ba? Ang kasal ng dalaga ngayong araw na ito. Inimbitahan natin ang angkan ng mga Ye. Tama. Pagdating ng angkan ng mga Ye, may sisiwalat na ang katotohanan. Ano? Darating din ang tagapagmana ng mga Ye.
Ilang araw pa lang ang mga ninuno natin sa mundo. Pero nagmadali na siyang mag-asawa. Nakakalungkot naman, binibining Shen. Bata pa siya. Bata pa siya. Ang chairman ng Ye Corporation. Paparating na siya. Pagdating niya rito, ang pagpapanggap mong ninuno ng pamilyang Ye. May sisiwalat din yan. At kapag nangyari iyon, wala kang mapagtataguan at mamamatay ka. Talaga. Kaya ba akong parusahan ni Ye doon? Bakit ka pa rin matigas ang ulo? Ang tanga-tanga naman itong babaeng ito. Tay, hindi kita papayag ang saktan siya. Umalis ka na nga, ininis niya ako. Wala ka bang pakialam sa akin? Mahal na biyenan. Asawa ko po siya. Sigurado ka bang gusto mo siyang palayasin? Huwag kang mag-alala. Walang sino man ang malala. Walang sino man ang makakapagligtas sa iyo. Pagdating ng mga tauhan ng angkanye, ang pagpapanggap ko bilang ninuno nila, malalaman ng lahat na isa akong manloloko. Hindi pwede. Kailangan kong maghanap ng paraan para makaalis dito. Bigla kong narinig ang tawag mula sa langit. Ngayon, may pupuntahan pa ako. Hoy, manggagaway Ye. Patutunayan ng angkanye ang iyong pagkatao. Hindi ka makalalabas dito. Imposible kaya? Impostor ka ba? Hindi naman sa ganoon ang ibig kong sabihin. Bigla ko lang naisip, ang kapangyarihan ko ay naapektuhan. Kailangan ko nang umuwi para magpagaling. Manggagamot Ye, huwag kayong magmadali. Marahil, ayaw nyo bang makita ang mga miyembro ng angkanye? Ano po ang ibig nyong sabihin? Ako ang tunay na ninuno ng angkanye. Bakit naman hindi ko sila gugustuhing makita? Pero, ngayon, dumating na ang angkan ng mga Ye. Napakatapang ninyo. Sino ang may lakas ng loob na magpanggap na ninuno ko? Siya si CEO Yedon ng Ye Corporation. Siya ang may-ari ng pinakamalaking kayamanan sa bansa. Nakilala ko na siya, ang pinakamayamang tao sa bansang ito. Siya nga si CEO Yedon. Tunay ngang mayaman at makapangyarihan ang angkan ng mga Ye. Ginoo Ye, dumating ka rin sa wakas. Tignan mo, ang dalawang ito. Sino sa dalawa ang tunay mong ninuno? Apo ka ba ni Ye yan? Ako pa nga ang nagbuhat sa iyo noong bata ka pa. Nang dahil sa pagiging makulit mo, nahulog ka sa isang hukay ng tae. Ako ang nagpaligo sa iyo. Hindi ko inaasahan. Naging ganito na pala kayo kalaki. Ang binata na ito. Kilala niya ba ang lolo ko? Lubos pala ang kaalaman niya kay CEO Yedon. Imposible. Ang binata na ito ang tunay na ninuno ng angkan ng mga Ye. Cheng Yi, totoo ba ang sinasabi mo? Asawa ko, sinabi ko na sa iyo. Hindi kita niloloko. Hindi na maganda ito. Nagkamali ako. Nagpanggap akong isang taong matapang. Tiyak na parurusahan ako ng angkanye. Teka, sino sa inyong dalawa ang ninuno kong engkantada? Sa ngayon, hindi ko pa rin alam. Bakit hindi mo alam? Napaka-misteryoso ng mga ninuno ng angkanye. Maliban sa lolo ko. Wala pang nakakausap sa kanya. Makatanggal ang aking mga ninuno. Ganun pala iyon. Hindi rin niya alam ang kanyang mga ninuno. Ikaw ang ninuno. Ikaw ang tagapagmana ng angkan ng mga Ye. Huwag mong sabihin iyan. Ngayon, ano ang dapat kong gawin? Ang bagay na ito, kailangan pa ba ninyong i-check? Ako mismo ang nagpatawag ng enerhiya ng isang dragon. Isang dragon na nagmula pa sa sinaunang panahon. At ginaya ko ng lalaking ito. Mula umpisa hanggang ngayon. Nagsasalita lang siya. Wala pa akong nakikitang anumang kakayahan sa kanya. Ang nagimbita ang tunay na ninuno. Hindi ba't halata naman iyon? Oo naman. Maaaring ipatawag ng wizard na ito ang kapangyarihan ng dragon. Sa tingin ko siya ang tunay na ninuno. Ang mayabang na batang ito.
May tamad siyang ugali. Hindi ko siya nararamdamang ninuno. Sige na, manahimik na kayong lahat. Kahit na hindi ko pa nakikilala ang ninuno ko. Mayroon akong kakaibang paraan. Maaari kong suriin ang aking mga ninuno. Ito ang mga bagay na iniwan ng aking ninuno, na magagamit lamang ng ninuno ng angkanye. Ngayon, gagamitin ko ito para suriin ang dalawang ito. Pagkatapos, malalaman natin ang katotohanan. Ito ay isang palayok na pang-ihi. Ibinigay ko kay Yeyaw. Ang dalawang ito. Subukan ninyo. Ito ang pitsyel na ibinigay ko kay Yeyaw. Apo, bakit mo dala ito rito? Ang tatay ko. Itinago niya ito sa ilalim ng kama ko. Gawin ninyo. Nakikita kong napakabata pa ng lalaking ito. Sigurado ako na, hindi siya ninuno, samantalang ako. Ako ang may alam ng mahika. Magagawa ko ang mga kababalaghan. Maniniwala sa akin ang lahat. Ibigay mo sa akin. Ang klorera ng jade na ito. May reaksyon na ito. Sa loob nito. Umaapaw na ang tubig. Ang tubig na ito, mainit ba ito? Sinabi ko na sa iyo. Ang tunay na ninuno ng angkan ng mga Ye. Si Manggagaway Ye. Anak. Nalinlang ka na. Ang mayabang na lalaking ito. Isa lamang siyang manloloko. Ye Don. Magandang araw, ninuno. Mabait na apo. Hindi mo na kailangang gawin iyan. Mga ninuno. Gusto kong malaman. Anong klaseng tubig ito? Ang tubig na ito. Tubig ito ng paraiso na umaagos pababa. Ito ay ang katuparan ng liwanag ng buwan at araw. Ang isang ordinaryong tao kapag uminom nito, maaaring mabuhay pa sila ng mahigit 10 taon. Pero isang beses lang ito, sa isang tao lang. Totoo ba yun? Mga ninuno. Gusto kong uminom niyan. Ako rin. Sige, walang problema. Ngayon, pinakasalan ko na si Seniorita Shen. Masaya ako, painumin ko kayo. Sige. Salamat sa mga ninuno. Hindi ito magandang bagay. Sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong uminom. Ang dami mong sinasabi. Regalo ito mula sa mga ninuno ng angkan ng mga Ye. Naiinggit ka lang. Anak ko. Inumin mo na iyan. Mga ninuno, apo ninyo ako. Hindi pa ako umiinom. Mabait kang bata. Ang tubig na ito, huwag mo itong inumin. Kung hindi, magsisisi ka, nagsisinungaling ka, nagyayabang ka pa rin. Opo, maaari mong tanungin ang iyong ama. Ang tubig sa pitsyel na ito. Anong klaseng tubig ito? Gamitin mo na lang itong pitsyel. Magagamit mo ba ito? Tama, sabi mo ninuno ko raw ako. Bakit hindi mo kayang hawakan ang banga na ito? Ayoko hawakan ng ihi, huwag na. May mysophobia ako. Nabuhay ka na. Nalalaman na ang katotohanan. Ang lalaking ito ay isang impostor. Mga ninuno, parusahan ninyo siya. Hayop ka. Mga ninuno, parusahan ninyo siya. Parusahan ang hayop na ito. Sige. Ngayon, nakuha ko na ang banga. Kaya ko na itong gawin. Kailangan siyang mamatay, binata. Noong una, gusto ko sanang patawarin ka. Pero, hindi mo naman inamin ang kasalanan mo. Kaya hindi na kita mapapatawad. Ginagamit niya ang banga,
Kailangang mamatay si Cheng Yi. Cheng Yi. Hayop ka, may gusto ka bang sabihin? Ito ang aking pitchel. Kung gagamitin mo ito nang walang pahintulot, matatamaan ka ng kidlat. Bastos. Nang ahas kang sampain si Ginoo Ye. Ang taas pa rin ng iyong ulo. Ngayon, papatayin na kita. Bata ka pa, pero masama ang ugali mo. Cheng Yi. Huling beses na nakakita ako ng ganito kalakas na kulog at kidlat. Doon ko nakilala ang Diyos ng kidlat, at tinulungan ko siyang magpraktis ng kanyang mahika. Tama si Cheng Yi. Ginoo Ye, nasapol na siya ng kidlat. Kakaiba, ang mahiwagang banga na ito. Bakit ito lumalaban sa may-ari nito? Marahil, ang banga na ito ay nakadarama na. Hindi ka karapat-dapat. Nagkataon lang ito. Bukod pa rito, matagal na akong hindi gumagamit nito, kaya hindi pa ako sanay. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ulit. Talagang wala nang mangyayaring iba pa. Matandang ito. Kung magpapatuloy ka pa, ang kulog sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa kanina. Magiging 10 beses na mas malakas ito. Huwag mo na akong lokohin pa, pwede ba? Napakatalino ko, hindi nila ako maloloko. I-activate ang kapangyarihan ng banga. Buksan mo. Hindi mo ba ako narinig? Kaya ka tinamaan ng kidlat. Ano iyon? Parang isa ba talaga siyang manloloko? Hindi mo maaktibo ang mahiwagang banga na ito. Niloko ninyo kami. Ikaw. Hindi. Ang banga. May iisang paraan lang ito ng tamang paggamit. Pero nakalimutan ko na. Kanina lang, nagkamali lang ako. At sinaktan ko lang ang sarili ko. Ngayon, tatawagin ko ang kidlat. At ipapatama ko sa kanya ang sisidlan. Ipapakita ko ang kapangyarihan ng mahiwagang sisidlan. Buksan. Ngayon, siguradong mamamatay ka na. Huwag, anak ko. Ano? Tanda ng mga ninuno. Imposible. Gininto ang liwanag sa kalangitan. Lumitaw ang titik na Ye. Tama. Ang mga ninuno ko. Kapag gumagamit ng armas, ang karakter na Ye na ito ay lilito. Patawarin ninyo ako, mga ninuno. Hindi kita nakilala. Nagkamali ako. Ayos lang. Mula nang magkaroon ka ng kamalayan, hindi mo pa ako nakikilala. Hindi kasalanan ng anak ko. Tumayo ka na. Salamat sa mga ninuno, Diyos ko. Nakaluhod si CEO Ye doon sa harapan ni Cheng Yi. Kaya, ang binatang ito, siya ang ninuno ng angkan ng mga Ye. Hoy, binibini. Kaya naman pala siya ang may pinakamalakas na kapangyarihan. At saka, gwapo pa siya. Niligtas ka pa niya. Ito na ang tadhana mo. Pero, hindi ko iginalang ang ninuno ng angkan ng mga Ye. Hindi na maganda ito. Ginoo Cheng Yi, hindi kita nakilala. Pakiusap, patawarin mo ako. Tay ng aking asawa, tumayo ka na. Mula ngayon, magkakapamilya na tayo. Tama po. Hayop na matandang ito, nang ahas kang lokohin kami, umalis ka na.
Manahimik ka. Ang lalaking ito, niloko niya ang lahat ng tao. At nilapastangan ang mga ninuno. Ihulog natin siya sa impyerno. Hindi na muling mabubuhay. Mga ninuno, ano? Ituloy na natin ang kasal. Sige. Binibining Shenyu, nais mo bang pakasalan ang lalaking nasa harapan mo ngayon? Sa hirap man o ginhawa, sumasang-ayon ako. Ang binata, nais mo bang pakasalan ang babaeng nasa harapan mo ngayon? Sa hirap man o ginhawa, sumasang-ayon ako. Marahil, ito ang paraan ng pagpapakasal ko sa babaeng ito. At mamuhay ng mapayapa, mukhang maganda naman. Cheng Yi, papalapit na ang kapahamakan sa pag-ibig. Kailangan mo ng asawa para sanayin ka. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Cheng Yi, parating na ang kapahamakan sa pag-ibig. Mag-ingat ka ng husto. Tama nga ang mundo. Ang layunin ko ay maging pinakamalakas. Hindi na ako pwedeng tumigil dito. Mga ninuno, ano iyon kanina? Iyon ay isang paalala mula sa mundo. Ha? Binabati ba siya ng mundo? Ang tapang naman ni Cheng Yi. Kagalang-galang na ninuno, ngayon, ang susunod na ritual, ang gulo. Nandito na ako sa huling hakbang. Pupunta na kami sa aming silid-tulugan. Ang ninunong ito, 2,000 taon na siyang nabubuhay, tapos nagmamadali pa rin. Marahil ay masaya siya. Yedon, mula ngayon, magkakapamilya na tayo. Huwag kang mag-alala. Ang ninuno ng angkan ng mga Ye. Nagustuhan niya si Shenyu. Kaya, ang angkan ng mga Ye, uunahin namin kayo. Pero, ang ninuno ko, mahilig siya sa pagiging pribado. Ayaw niyang malaman ng iba ang mga balita. Kaya, ang nangyari ngayon, huwag mong sabihin sa iba. Sige. Ninuno, teka lang. Huwag mo akong tawaging ganyan. Mahal. Tama ka, teka lang. Ako. Hindi pa ako tapos maghanda. Ngayon. Gusto ko munang maligo. Sige. Akala ko iba siya sa iba. Hindi ko inaasahan na. Si Cheng Yi, gusto niya lang ang ganda ko. Ang kakaiba naman. Ang puso ko. Bakit ang bilis ng tibok nito? Hindi pwede. Hindi ko dapat maramdaman ito. Hindi ako dapat makaramdam ng ganito sa kanya. Ayusin mo ang enerhiya mo.
Ang mithiin ko ay maging emperador ng langit. Hindi ako pwedeng tumigil dito. Ngayon, ano man ang mangyari. Hindi rin ako dapat magpadala sa emosyon. Kaya ko to. Mahal, tapos na akong maligo, pero nakalimutan kong kunin ang gamit ko. Nakita mo na ba? Hindi, wala. Napaka-espesyal ng katawan ko. Wala akong nakikita. Mahal. Pero, nagdudugo pa rin ang ilong mo. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Mahal ko. Ngayon na, pumikit ka na lang, pwede ba? Unang beses ko pa lang to. Kinakabahan ako. Sige. Sige. Ikaw. Pwede ka nang lumapit. Sige. Para maging mas malakas pa. Pasensya na. Kailangan mong magsakripisyo. Huwag kang mag-alala. Pagkamatay mo, magiging mabuti ako sa pamilya mo.